Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa tiwala at pagtataksil? Halina't samahan ninyo akong muli sa isang paglalakbay kung saan ang pag-ibig ay masusukat at ang puso ay dadaan sa matinding pagsubok. Sabi nila, ang tiwala ay parang isang salamin. Kapag ito'y nabasag, maaari mo pang pulutin ang bawat piraso, ngunit hinding-hindi mo na maibabalik ang dati nitong anyo. Ngunit paano kung ang mismong kamay na dapat sana'y iingat dito, ang siya pang walang awang dumurog nito? Nakatitig si Tala sa hikaw na nasa gitna ng kanyang palad. Isang mumurahing perlas, pilit na ginagaya ang kinang ng isang tunay na hiyas. Ngunit sa paningin ni Tala ngayon, wala itong pinagkaiba sa isang piraso ng basag na bubog. Malamig ang hikaw sa kanyang balat, o marahil, ang buong katawan niya ang nanlalamig. Nanginginig ang kanyang kamay habang dahan-dahan niya itong itinitikom. Ang pekeng perlas ay bumaon sa kanyang palad, ngunit wala siyang maramdamang sakit. Mas matindi ang sakit na nararamdaman ng kanyang puso. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Dumaloy sa kanyang pisngi at tuluyang bumagsak sa kanyang kamay. Hindi ito luha ng hinagpis, kundi luha ng pagkaunawa. Isang mapait na pagkaunawa na ang matamis na pangarap na kanyang iningatan sa loob ng maraming taon ay isa lamang palang magandang panaginip na nagwakas sa isang masamang bangungot. Hindi naman ganito dati. Kung maibabalik lang niya ang panahon, babalikan niya ang gabing iyon sa kanilang maliit na balkonahe sa Baryo Amihan. Ang hangin ay sariwa at may dalang amoy ng dagat. Ang buwan ay buong buo at ang mga bituin ay tila nakikipagkislapan sa isa't isa. At sa ibaba, sa kanilang bakuran, nakatayo si Silakbo Monteverde, may hawak na gitara at may namngiti sa labi na kayang magpatunaw kahit ng pinakamatigas na puso. Ate, ano pang hinihintay mo? Kanina pa yan dyan. Baka mamalat na. Bulong ni Dalisay, ang nakababata niyang kapatid. Tinulak pa siya nito ng marahan. Ang mga mata nito ay kumikinang sa tuwa para sa kanya. Nakakahiya. Mahinang sagot ni Tala, ngunit hindi niya maalis ang nangiti sa kanyang labi. Nagsimulang tumugtog si Silakbo. Hindi perpekto ang kanyang boses, may mga pagkakataong sintonado. Ngunit puno ito ng sinseridad. Puno ito ng pagmamahal na parabang ang bawat nota ay isang pangako. Kinakanta niya ang paboritong kanta ni Tala. Pangako sa'yo, ipaglalaban ko, sa hirap at ginhawa, ang pag-ibig ko, bawat salita ay tumatagos sa puso ni Tala. Isang taon siyang sinuyo ni Silakbo sa ganitong paraan. Mga harana, mga sulat na nakasiksik sa kanyang mga libro, mga bulaklak na pinitas mula sa hardin ng sarili nitong ina. At sa buong panahong iyon, si Dalisay ang kanyang numero, unong taga-suporta. Naalala niya ang araw ng kanilang unang opisyal na date. Si Dalisay pa ang pumili ng kanyang isusuot. Ito ate, bagay na bagay sa'yo itong asul na bestida, sabi nito habang iniaabot ang damit. Para kang anghel. Siguradong lilingon ang lahat pagdaan mo. Pero si Kuya Silakbo lang ang tanging makikita mo. Kayo na talaga ang para sa isa't isa. Naniwala siya. Naniwala siya sa lahat ng yun. Ang pinakatumatak sa kanyang alaala ay ang araw ng kanyang pagtatapos sa kolehiyo. Hawak niya ang kanyang diploma sa psychology, ang bunga ng kanyang pagsisikap. Si Silakbo ay nandoon. May dalang isang malaking bouquet ng puting rosas. Sa harap ng kanyang mga magulang, hinawakan ni Silakbo ang kanyang kamay. Tala Bonifacio? Sabi nito. Ang boses ay seryoso at puno ng damdamin. Ngayong natupad mo na ang pangarap mo, hayaan mo namang ako ang tumupad sa pangarap ko na makasama ka habang buhay. Hinding kita sasaktan, Tala. Pangako yan. Ang tamis ng mga alaala. Ngayon, ang bawat isa sa mga ito ay parang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema.
Pinapatay ang bawat hibla ng pag-asa sa kanyang puso. Ang pagbabago ay nagsimula sa isang tawag sa telepono. 3 buwan lamang ang nakalipas. Matapos nilang maging opisyal na magkasintahan, nagring ang kanyang telepono. Nakikita niya ang pangalan ni Silakbo sa screen. Agad niya itong sinagot. Ang boses ay puno ng pananabik. Love, napatawag ka? Love, may maganda akong balita. Sigaw ni Silakbo mula sa kabilang linya. Rinig na rinig ni Tala ang excitement sa boses nito. Natanggap ako. Aalis na ako. Magiging seaman na ako. Natigilan si Tala. Ang balita ay isang halo ng saya at isang hindi maipaliwanag na takot. Alam niyang ito ang pinakamalaking pangarap ni Silakbo. Ang makapagtrabaho sa barko, ang makapag-ipon para sa kanilang kinabukasan. Ito na yon. Ngunit ang ibig sabihin din nito ay malayo sila sa isa't isa. Mga buwan, marahil ay 1 taon. Di talaga, love. Ang galing naman. Congratulations! Pilit niyang pinasigla ang kanyang boses. Huwag kang mag-alala. Tila nabasa ni Silakbo ang kanyang iniisip. Para sa atin to, mabilis lang ang panahon. Pagbalik ko, haharap na agad ako kina tito at tita. Pakakasalan kita, Tala. Tandaan mo yan. Ngunit habang nakatayo siya ngayon sa kanyang silid, hawak ang ebidensya ng isang kasinungalingan, alam niyang ang pag-alis ni Silakbo ay hindi lamang simula ng kanilang paghihiwalay sa distansya. Ito pala ang simula ng katapusan. Nakatayo si Dalisay sa gilid, bahagyang nagtatago sa likod ng kanyang mga magulang habang pinapanood niya ang eksena sa pantalan. Si Tala, ang kanyang ate, ay mahigpit na nakayakap kay Silakbo. Ang mukha nito ay nakasubsob sa dibdib ng lalaki. Ang mga balikat ng kanyang kapatid ay bahagyang nanginginig, isang malinaw na senyales ng tahimik nitong pag-iyak. Si Silakbo naman ay hinahaplos ang buhok ni Tala, bumubulong ng mga salitang pampalubag loob na para lamang sa kanilang dalawa. Isang perpektong larawan ng 2 pusong nagmamahalan na pansamantalang paghihiwalayin ng tadhana. Sa paningin ng lahat, si Dalisay ay ang mapagmahal na kapahal na kapatid, malungkot dahil sa pag-alis ng kanyang magiging bayaw. Ngunit sa loob-loob niya, ibang-iba ang kanyang nararamdaman. Hindi lungkot, hindi awa, kundi isang munting apoy ng inggit na pilit niyang itinatago sa likod ng isang malumbay na ngiti. Lagi namang ganito. Si Tala ang bituin, ang laging bida. Matalino, maganda, mabait. Siya ang pangarap ng bawat magulang, ang hinahangaan ng lahat sa baryo amihan. Samantalang siya, si Dalisay, ay ang anino lamang nito, ang nakababatang kapatid ni Tala. Laging pangalawa. Nang magsimulang manligaw si Silakbo kay Tala, si Dalisay ang naging tulay. Siya ang tagahatid ng mga bulaklak, ang tagasabi kung ano ang mga paborito ni Tala, ang taga-cheer sa bawat harana. Ginawa niya ang lahat ng yon nang may ngiti sa labi. Ngunit sa bawat salamat Dalisay na natatanggap niya mula kay Silakbo, may kung anong kumikirot sa kanyang puso. Dahil ang totoo, bago pa man kantahan ni Silakbo si Tala sa balkonahe, matagal nang kinakanta ng puso ni Dalisay ang pangalan ni Silakbo sa katahimikan. Oh, sige na anak. Baka maiwan ka ng barko, sabi ng ina ni Silakbo na pumutol sa sandali ng dalawa. Humarap si Silakbo sa pamilya ni Tala. Nagpaalam ito sa kanyang mga magulang. At nang sa wakas ay tumama ang tingin nito sa kanya, isang pamilyar na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Dalisay, ikaw na muna ang bahala sa ate mo. Ha? Huwag mong pababayaan. Oo naman, kuya. Ako pa ba? Sagot niya. Sinisikap na gawing masaya ang kanyang tono. Nilapitan siya ni Silakbo at niyakap. Hindi ito isang mabilis na yakap. Tumagal ito ng ilang segundo. Sapat na para maamoy ni Dalisay ang pabango nito. Sapat na para maramdaman niya ang init ng katawan nito. At sa mga segundong iyon, ipinikit niya ang kanyang mga mata.
at nagpanggap na siya ang dahilan ng pag-alis na ito, na siya ang babalikan nito. "Mag-iingat ka," bulong niya. Ang mga salita ay halos hindi lumabas sa kanyang lalamunan. "Huwag mong pababayaan ang sarili mo." Nang bumitaw si Silakbo, may kakaibang kinang sa mga mata nito. Isang bagay na hindi nakita ni Tala. Isang bagay na para lamang sa kanya. O baka naman, imahinasyon lang niya ang lahat. Pagkasampa ni Silakbo sa barko, nanatili sila hanggang sa unti-unti itong lumiit sa kanilang paningin. Si Tala ay patuloy sa pag-iyak, nakaakbay sa kanilang ina. Lumapit si Dalisay at hinaplos ang likod ng kapatid. "Tahan na ate, para naman sa future niyo yan, babalik din agad si Kuya Silakbo," sabi niya. Ang mga salita ay tama at puno ng suporta, ngunit ang puso niya ay may ibang sinasabi. Sana hindi na. Sa mga sumunod na linggo, ginampanan ni Dalisay ang kanyang papel ng buong husay. Hindi niya hinayaang malungkot si Tala. Inaya niya itong mamasyal, kumain sa labas, manood ng sine. Siya ang naging anino nito, ang laging naroon. Ngunit sa bawat pagkakataon na nakikita niyang malungkot ang kanyang kapatid dahil sa pangungulila, isang lihim na kasiyahan ang gumagapang sa kanyang dibdib. Isang gabi, habang nag-iisa siya sa kanyang kwarto, hindi na niya napigilan ang sarili. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinipa ang numero ni Silakbo. Alam niyang mali. Alam niyang ito ay pagtawid sa isang hangganan na hindi dapat tawirin. Ngunit ang tukso ay mas malakas. "Kamusta ka na, kuya? Sana okay ka lang dyan." Isang simpleng mensahe. Walang mali siya. Ngunit para sa kanya, ito ang unang hakbang. Pinindot niya ang send bago pa siya magbago ng isip. Ilang araw ang lumipas nang walang sagot. Nagsimula ng isipin ni Dalisay na baka nagkamali siya, na baka hindi na dapat niya yun ginawa. Ngunit isang gabi, habang abala ang lahat sa panunood ng telebisyon, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi pamilyar na numero. Sino to? Agad siyang nagtipa ng sagot. Si Dalisay to, kapatid ni Tala. Halos agad-agad ang naging reply. "Dalisay, si Silakbo to. Pasensya na. Iba ang roaming number ko. Okay lang naman ako dito. Medyo nakakalungkot lang. Salamat sa pangangamusta." Napangiti si Dalisay. Ang simpleng pag-amin nito ng kalungkutan ay parang musika sa kanyang pandinig. Wala yon. Malungkot din si ate dito. Lagi kanyang hinahanap. Sagot niya, idinagdag ang pangalan ng kapatid para maging lehitimo ang kanilang pag-uusap. Pakisabi sa kanya, miss na miss ko na siya. At salamat ulit. Malaking bagay to. Ngunit hindi doon nagtapos ang kanilang pag-uusap. Bago matulog, may pumasok na ideya sa isip ni Dalisay. Kumuha siya ng isang litrato ng kanyang sarili. Hindi ito bastos, ngunit hindi rin ito simple. Nakasuot siya ng isang manipis na sando. Bahagyang nakangiti sa kamera, ang kanyang buhok ay nakalugay. May halo itong pangaakit at pagkukunwaring inosente. Tinitigan niya ang litrato. Ito ang kanyang sandata. Nang walang pag-aalinlangan, ipinadala niya ito kay Silakbo na may kasamang mensahe. "Para hindi ka masyadong malungkot dyan. Good night." Pinatay niya ang kanyang telepono pagkatapos. Ngunit bago siya matulog, isang malawak na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Alam niya, sa puso niya, na ang binhi ng pagtataksil ay matagumpay na naitanim. Kailangan na lang niya itong diligan. 3 buwan. 3 buwan na ang lumipas mula ng huling mayakap ni Tala si Silakbo sa pantalan. Sa simula, ang bawat araw ay puno ng pananabik. Ang mga video call ay madalas. Tumatagal ng ilang oras. Nagkukwentuhan sila tungkol sa lahat ng bagay. Ang mga kasamahan ni Silakbo sa barko, ang mga bagong tsismis sa Baryo Amihan, ang mga munting pangarap na sabay nilang bubuuin pagbalik niya. Ang bawat "I love you" ay parang isang pangakong nagpapatibay sa kanilang pagmamahalan
sa kabila ng libu-libong milyang pagitan. Ngunit habang lumilipas ang mga linggo, unti-unting nagbago ang lahat. Ang mga tawag ay dumalang. Ang dating oras-oras na kwentuhan ay naging 10 minuto na lang. Palagi nang may dahilan si Silakbo. Masama ang signal, pagod galing sa trabaho, maingay ang mga kasama. Naiintindihan naman ni Tala o pilit niyang iniintindi. Mahirap ang buhay sa barko. Ngunit hindi niya mapigilan ang munting tinig sa kanyang isipan na nagsasabing may nag-iba. Ang init sa boses nito ay napalitan ng pagiging formal. Ang pananabik ay naging obligasyon na lamang. Isang hapon, habang nagwawalis siya sa kanilang bakuran, isang delivery truck ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Isang malaking karton na selyado ng packaging tape ang ibinaba nito. Ang address, para sa pamilya Bonifacio. Ang nagpadala, Silakbo Monteverde, ang balikbayan box. Ang simbolo ng pagmamahal at pagsasakripisyo ng bawat Pilipinong nagtatrabaho sa malayo. Sa isang iglap, lahat ng kanyang pagdududa at kalungkutan ay naglaho, napalitan ng purong pananabik. Tumakbo siya papasok ng bahay. Ang puso ay kumakabog sa tuwa. Inay, Dalisay, dumating na. Yung padala ni Silakbo. Ang kanyang ina ay lumabas mula sa kusina. Nakangiti. Si Dalisay naman ay bumaba mula sa kanyang silid. Ang mga mata ay nagpapahayag ng parehong tuwa. Talaga ate, buksan na natin. Dinala nila ang kahon sa sala. Maingat na ginupit ni Tala ang tape. Ang bawat hiwa ay nagpapakawala ng amoy ng karton, pabango, at mga tsokolating banyaga. Ito ang amoy ng pangungulila at pagmamahal. Ako na ang tatawag sa kanya ate, para makita niya tayong binubuksan to. Alok ni Dalisay, agad na kinuha ang telepono para i-video call si Silakbo. Ilang saglit pa, lumitaw ang mukha ni Silakbo sa screen. Tila pagod ito, ngunit ngumiti rin nang makita sila. Surprise! Nagustuhan niyo ba? Sobra loves! Thank you! Masayang sabi ni Tala, habang isa-isang inilalabas ang laman ng kahon, mga lata ng spam, mga malalaking Toblerone, mga bote ng lotion at pabango. Ang bawat item ay para bang isang piraso ng yakap mula sa malayo. May para sa'yo dyan, tita. May para rin sa'yo, Dalisay. Sabi ni Silakbo. Pero yung mga damit dyan, sa akin yan. Pakilaban na lang love, ha? Para pag-uwi ko, handa na. Pagkatapos ng maikling tawag, abala silang tatlo sa pagtingin sa mga pasalubong. Inabot ni Tala kay Dalisay ang isang bote ng pabango. Oh, sa'yo raw to. Wow! Ang bango. Sabi ni Dalisay, masayang nag-spray sa kanyang pulso. Nang matapos ang lahat, si Tala na ang nagligpit. Dinala niya ang mga damit ni Silakbo sa kanyang kwarto para ihiwalay sa labahan. Habang isa-isa niyang nilalagay ang mga ito sa basket, isang maliit na bagay ang kumalansing at nahulog mula sa bulsa ng isang polong asul. Yumuko si Tala para pulutin ito. Isang hikaw. Isang maliit na hikaw na may pekeng perlas sa gitna. Kumunot ang kanyang noo. Hindi ito sa kanya. Simple lang ang estilo niya. Maliliit na silver studs lang ang kanyang isinusuot. Hindi niya kailanman isusuot ang ganitong klaseng alahas. Agad na pumasok sa isip niya ang 1,000 posibleng paliwanag. Baka sa katrabaho niya ito. Baka napulot lang niya. Baka asawa ng kaibigan niya. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili, ngunit may isang malamig na takot na gumapang sa kanyang dibdib. Bakit ito nasa bulsa ng damit niya? Hawak niya ang hikaw nang may pumasok sa kanyang silid. Ate, tulungan na kita dyan. Si Dalisay. Tumingin si Tala sa kanyang kapatid. Handa nang itanong kung pamilyar ba ito sa hikaw. Ngunit bago pa man niya maibuka ang kanyang bibig, natigilan siya. Ang mga salita ay naglaho. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga.
Ang buong mundo niya ay huminto sa pag-ikot. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kanang tainga ni Dalisay. May suot itong hikaw, isang maliit na hikaw na may pekeng perlas, at ang kaliwang tainga nito ay wala. Dahan-dahan, itinaas ni Tala ang kanyang nanginginig na kamay. Ipinakita ang hikaw na hawak niya. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa isang saglit, isang iglap na halos hindi mo mapapansin, nakita ni Tala ang gulat at takot sa mga mata ni Dalisay. Ngunit kasing bilis ng paglitaw nito, nawala rin ito. Napalitan ng isang perpektong maskara ng pagiging inosente. Lumapit si Dalisay, ang tingin ay nasa hikaw. Ngumiti ito, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Ate, bakit hawak mo yan?" tanong nito. Ang boses ay kalmado at nagtataka. "Nahulog ko ata kanina." Ang mga salitang yon, ang walang kahihiyang kasinungalingan na yon, iyon ang bumasag sa puso ni Tala. Hindi ang hikaw, hindi ang distansya ni Silakbo, kundi ang malamig at kalkuladong pagtataksil na nagmumula mismo sa kanyang sariling kapatid. Nakatayo si Dalisay sa harap niya, naghihintay ng kanyang reaksyon, ang pag-asang makakita ng mga luha, ng pagsigaw, ng pagwawala. Ngunit wala sa mga yon ang ibinigay ni Tala. Sa halip, isang nakakabinging katahimikan ang namayani sa silid. Para bang ang oras ay bumagal at ang tanging naririnig ni Tala ay ang mabigat at masakit na pagtibok ng kanyang sariling puso. Ang unang bugso ng sakit ay parang alon na humampas at halos tumangay sa kanya. Ngunit pagkatapos ng alon na yon, ang natira ay isang kakaibang panlalamig. Isang kalmadong hindi niya inaasahan. Ito siguro ang itinuturo nila sa klase ng psychology. Ang shock phase ng isang trauma. Ang isip niya ay kusang nagtayo ng isang pader para protektahan ang sarili mula sa tuluyang pagguho. At sa likod ng pader na yon, isang bagong tala ang isinilang, hindi na ang dalagang mapangarapin at puno ng tiwala, kundi isang babaeng nasugatan ng malalim, at ang sugat na yon ay nagsisimula ng maging bakal. Dahan-dahan, ngumiti si Tala. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Inabot niya ang hikaw kay Dalisay na tila nagulat sa kanyang hindi inaasahang reaksyon. "Ayan," malamig na sabi ni Tala na para bang nag-aalalang ina na nagsasaway sa isang pabayang anak. "Ingatan mo sa susunod ha, baka mawala ang press. Mahirap nang maghanap ng kapareha sa panahon ngayon." Bawat salita ay may dalang talim, ngunit binalot niya ito sa pinakamatamis na tono. Nakita niyang bahagyang napalunok si Dalisay bago pilit nang ngumiti pabalik. "Oo ate, salamat." Kinuha nito ang hikaw at isinuot sa kanyang tainga. "Sige, baba na ako. Baka hinahanap na ako ni inay." Mabilis itong tumalikod at lumabas ng silid na para bang takot na manatili pa roon ng mas matagal. Naiwan si Talang mag-isa. Ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang blangkong ekspresyon. Hindi siya iiyak, hindi pa ngayon. Ang mga luha ay isang karangyaan na hindi niya kayang ibigay sa sarili sa ngayon. Ang kailangan niya ay linaw ng isip. Kinagabihan, ginawa niya ang isang bagay na hindi niya inaakalang gagawin niya kailanman. Hinintay niyang makatulog ang lahat. Bandang 1:00 ng umaga, dahan-dahan siyang lumabas ng kanyang kwarto at nagtungo sa sala. Doon, sa ibabaw ng maliit na mesa, nakasalampak ang telepono ni Dalisay. Naka-charge. Ang kapatid niya ay laging pabaya sa mga gamit nito. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha ito. Anong password? Subalit hindi na niya kinailangang manghula. Sa unang subok pa lang, bumukas ito. Ang kaarawan ni Silakbo. Napakagaling. Binuksan niya ang gallery ng mga litrato. Ang kanyang puso ay nagsimulang gumuho sa bawat pag-swipe. Mga litrato ni Dalisay. Mga selfie na ipinadala nito kay Silakbo. Mga litratong nakasuot ng damit na hapit sa katawan.
At ang pinakamasakit sa lahat, isang litrato kung saan suot-suot ni Dalisay ang isa sa mga paborito niyang t-shirt na ipinahiram niya dito na may caption na, "Suot ko yung paborito mong amoy." Pagkatapos ng gallery, binuksan niya ang kanilang mga mensahe. Ang tiyan niya ay bumaligtad. Ang mga palitan ng I love you, mga pangakong magkikita pag-uwi, mga pangarap na sila ang magkakatuluyan. Ang bawat mensahe ay isang punyal na paulit-ulit na isinasaksak sa kanyang likod. Isinara niya ang telepono at maingat na ibinalik sa dati nitong pwesto. Bumalik siya sa kanyang silid, umupo sa gilid ng kama, at niyakap ang kanyang mga tuhod. Ngunit sa gitna ng matinding sakit, isang tanong ang umusbong sa kanyang isipan. Isang tanong na mula sa kanyang pagsasanay sa psychology. Bakit napakadali? Bakit hindi binura ni Dalisay ang mga mensahe? Bakit ganoon kadali ang password ng kanyang telepono? At ang hikaw? Bakit niya isinuot ang kapares nito sa mismong araw na alam niyang bubuksan nila ang balikbayan box? Parang hindi ito pagkakamali. Parang sinadya. At doon, naunawaan ni Tala ang lahat. Hindi ito isang simpleng pagkakamali ng tukso. Ito ay isang laro. Isang laro na matagal nang nilalaro ni Dalisay sa kanyang likuran. At ang pag-iwan ng mga bakas, ang pag-iwan ng hikaw, iyon ang paraan ni Dalisay para hamunin siya. Pagod na itong magtago sa dilim. Gusto na nitong lumabas sa liwanag, agawin ang lahat at manalo. Isang malamig na determinasyon ang dumaloy sa mga ugat ni Tala. "Gusto mo ng laro, Dalisay?" Sabi niya sa kanyang isipan. "Sige, maglalaro tayo. Pero sa aking mga patakaran, sa aking oras." Kinabukasan, tumawag si Silakbo. Video call. Inabot ni Dalisay ang telepono sa kanya na may kasamang matamis na ngiti na para bang wala silang anumang lihim na namamagitan. "Ate, si Kuya Silakbo hinahanap ka." Kinuha ni Tala ang telepono at hinarap ang screen. Nakita niya ang mukha ng lalaking minahal niya ng buong puso. Ang mukha ng lalaking dumurog dito. May kaunting balbas na ito at may mga maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Mukha siyang pagod at sa isang iglap, nakaramdam si Tala ng awa. Ngunit kasing bilis ng pagdating nito, iwinaksin niya ang pakiramdam. Ang awa ay para sa mga inosente. "Love, kamusta?" Bati ni Silakbo. Ang boses ay pilit pinapasigla. Ngumiti si Tala, ngunit hindi na ito ang dating ngingiti na puno ng pagmamahal. Ito ay isang ngiting pinag-aralan. Isang maskarang ginawa niya magdamag. "Love, ikaw pala. Okay lang ako. Medyo namimiss lang kita." "Ako rin, love. Sobra," sagot ni Silakbo. Ngunit ang mga mata nito ay hindi makatingin. Nang diretso sa kanya, umiiwas. Ang klasikong senyales ng pagkakasala. "Pasensya na kung hindi ako masyadong nakakatawag. Sobrang busy lang talaga dito." "Naiintindihan ko, love. Huwag kang mag-alala sa akin. Alam ko namang para sa future natin yung ginagawa mo. 'Di ba?" Sabi ni Tala. Ang boses ay pinanatili niyang malambing at puno ng pag-unawa. Bawat salita ay isang pag-arte. Bawat ngiti ay bahagi ng plano. Nakita niyang bahagyang guminhawa ang itsura ni Silakbo na para bang nabunutan ito ng tinik. Napakabilis nitong naniwala. Napakadali nitong nauto. "Salamat sa pag-intindi, love. Babawi ako sa'yo pag-uwi ko, promise." "Talaga?" tanong ni Tala. Ang tono ay ginawa niyang parang isang batang kinikilig. "Paano ka babawi?" "Basta, may sorpresa ako," sabi nito. Muling ngumingiti. "Mag-iingat ka lagi dyan, ha? Mahal na mahal kita." Kasinungalingan. Ngunit sa halip na isatinig ang nasa isip, sumagot siya. "Mahal na mahal din kita, love." Sobra. Pagkatapos ng tawag, ibinalik niya ang telepono kay Dalisay na nakatayo pa rin sa gilid, nagmamasid. Nakita ni Tala
Ang bahagyang pagkadismaya sa mukha ng kapatid, tila inaasahan nitong may mangyayaring komprontasyon. Ngumiti si Tala sa kanya. Isang matamis, mapagmahal ng ngiti ng isang nakatatandang kapatid. Ang pagod na niya, no? Kawawa naman si Silakbo. Kailangan nating alagaan ang sarili natin dito para hindi na siya mag-alala pa. Natigilan si Dalisay, hindi alam ang isasagot. Tumango na lamang ito. Mula sa araw na yon, nagsimula ang palabas ni Tala. Naging mas maalaga siya kay Dalisay, mas mapagmahal. Inihahanda niya ito ng almusal, tinutulungan sa mga gawain. Sa paningin ng kanilang mga magulang, sila ang perpektong magkapatid. Ngunit alam ni Dalisay, at lalo na ni Tala, na sa likod ng bawat yakap at bawat ngiti ay mayroong isang digmaang nag-aabang. Ang plano ay nagsisimula nang mabuo sa isip ni Tala. Hindi sapat ang simpleng paghihiwalay. Hindi sapat ang pagsabi ng totoo. Ang sakit na ipinadama nila sa kanya ay hindi pangkaraniwan, kaya ang pagwawakas nito ay dapat ding hindi pangkaraniwan. Kailangan niyang iparamdam sa kanila ang parehong kahihiyan, ang parehong pagkadurog na dinanas niya. Kailangan niya ng entablado, kailangan niya ng audience, at kailangan niya ng perpektong tiyempo. Isang gabi, habang nakahiga siya sa kanyang kama, nakatingin sa kisame, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam na niya kung ano ang gagawin. Hihintayin niya ang pagbabalik ni Silakbo. Hahayaan niyang mabuhay sila sa kanilang kasinungalingan. At kapag ang lahat ay kampante na, kapag ang lahat ay nasa tuktok ng kanilang kaligayahan, doon niya ibabagsak ang lahat. Nasa loob, sisilakbo ng kanyang maliit na kabina sa barko. Ang tanging naririnig ay ang ugong ng makina at ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Kakababa lang niya ng telepono mula sa isang tawag kay Dalisay at ang mga salita nito ay tila lason na nanunuot pa rin sa kanyang isipan. Pagod na akong maging pangalawa, Silakbo, sabi nito. Ang boses ay hindi nagmamakaawa kundi nagbabanta. Pagod na akong magtago. Kung hindi mo kayang ayusin to, ako ang aayos. Baka pag uwi mo, wala ka nang babalikan dahil nasabi ko na ang lahat kay ate. Napapikit si Silakbo ng mariin. Ang gulo. Isang napakalaking gulo na siya mismo ang gumawa. Noong una, ang relasyon nila ni Dalisay ay isang simpleng laro. Isang panandaliang aliw sa gitna ng kalungkutan at pangungulila sa dagat. Hindi niya inaasahan na hahantong sa ganito. Hindi niya inaasahan na ang apoy na sinindihan niya ay lalaki ng ganito kalaki, na ngayon ay handa na siyang tupukin. Mahal niya si Tala. O baka naman, mahal niya ang ideya ng pagmamahal ni Tala, ang pagiging Dalisay nito, ang katatagan, ang kapayapaan na hatid nito sa kanyang magulong mundo. Si Dalisay naman. Si Dalisay ay tukso, isang mapanganib na apoy na nakakaakit. At ngayon, kailangan niyang pumili bago masunog ang lahat. Isang desperadong ideya ang nabuo sa kanyang isip. Isang solusyon na sa tingin niya ay mag-aayos sa lahat. Kung maipapakita niya kay Tala na seryoso siya, kung itatali niya na ang kanilang mga buhay, marahil ay titigil na si Dalisay, marahil ay babalik sa dati ang lahat. Nanginginig ang mga daliri niya habang muli niyang dinadampot ang telepono. Hinanap niya ang pangalan ni Tala. Huminga siya ng malalim, pinipilit na pakalmahin ang sarili. Ito na yon, ito ang tamang gawin. POV Tala. Nakaupo si Tala sa harap ng kanyang salamin. Sinusuklay ang kanyang mahabang buhok. Tahimik ang buong bahay. Maya-maya, nag-vibrate ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Tumatawag si Silakbo. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Alam na niya. Nararamdaman niya sa kaibuturan ng kanyang puso kung ano ang mangyayari. Ang desperadong hakbang ng isang taong nagkasala. Huminga siya ng malalim, inihanda ang kanyang sarili, at sinagot ang tawag.
Lumitaw sa screen ang mukha ni Silakbo, tila balisa at hindi mapakali. Love, bunggad niya. Ang boses ay ginawa niyang malambing at puno ng pagtataka. Napatawag ka? Gabi na dyan, ah? Hindi ako makatulog, love. Sagot ni Silakbo. Ang mga mata ay hindi makatingin ng diretso sa kanya. May gusto lang akong sabihin sa'yo. Heto na, sabi ni Tala sa kanyang isipan. Umayos siya ng upo, ipinakita ang kanyang pinaka-inosenteng mukha. Ano yon, love? Nag-aalala ako sa'yo. Nakita niyang lumunok si Silakbo. Tala, alam kong mahirap itong sitwasyon natin. Alam kong namimiss mo na ako at namimiss na rin kita. Pero gusto kong malaman mo na bawat araw na gumigising ako dito, ikaw ang iniisip ko. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nagsisikap. Bawat salita ay isang kasinungalingan, isang rehearsal na script, ngunit hinayaan niya itong magpatuloy. Pinapanood ang pag-arte nito na para bang isa siyang kritiko sa isang dudula-dulaan. Tala, hindi ko na kayang maghintay pa. Gusto kong pag-uwi ko. Hindi na tayo maghihiwalay pa kailanman. Sabi nito, ang boses ay nagsimulang manginig. Gusto kong malaman ng buong mundo na ikaw lang ang para sa akin. Dahan-dahang lumuhod si Silakbo sa sahig ng kanyang kabina. Itinaas ang isang maliit na itim na kahon na kanina pa pala niya hawak. Binuksan niya ito at kahit sa malabong video call, kumislap ang isang maliit na bato sa gitna ng isang singsing. Tala Bonifacio, sabi niya, ang mga mata ay pununo ng pilit na emosyon. Will you marry me? Katahimikan. Hinayaan ni Tala na tumagal ang katahimikan ng ilang segundo. Pinakiramdaman niya ang bawat tibok ng kanyang puso. Hindi dahil sa kilig, kundi dahil sa adrenaline. Ito ang sandaling magtatakda ng lahat. Pagkatapos, ginawa niya ang pinakamagaling na pag-arte sa buong buhay niya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Itinakip niya ang kanyang bibig gamit ang dalawang kamay. At pinilit niyang lumabas ang mga luha ng pekeng kaligayahan. Sa Silakbo, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Sa seryoso ka ba? Kailanman ay hindi ako naging ganito kaseryoso sa buong buhay ko. Mabilis na sagot ni Silakbo. Ang pag-asa ay nagsimulang sumilay sa mukha nito. Oo, sigaw ni Tala. Hinayaan ng isang malakas na tawa na may kasamang iyak na kumawala mula sa kanyang bibig. Oo, Silakbo, pinakasalan kita. Oo. Nakita niya ang malawak na ngiti ng tagumpay at ginhawa sa mukha ni Silakbo. Akala nito, nanalo na ito. Akala nito, naayos na niya ang lahat. Ngunit ang laro ay ngayon palang nagsisimula. Habang abala siya sa kanyang pag-iyak, narinig niya ang marahang pagbukas ng pinto ng kanyang silid. Hindi niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Naramdaman niya ang presensya nito. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang pisngi. Nakatayo roon si Dalisay. Ang mukha ay isang maskara ng pagkabigla at hindi makapaniwala. Nakarinig ito ng lahat. Ngumiti si Tala sa kapatid, isang ngiting puno ng tagumpay. Lumapit si Dalisay na para bang isang robot na walang sariling isip at niyakap siya ng mahigpit. Congratulations, ate. Bulong nito, ang boses ay nanginginig at puno ng pait. Ang saya-saya ko para sa inyo. Yumakap pabalik si Tala, mas mahigpit pa, at sa ibabaw ng balikat ng kanyang kapatid, habang nakatingin sa kawalan, ibinulong niya pabalik, isang bulong na para lamang sa kanilang dalawa. Salamat, Dalisay. Utang ko sa iyo ang lahat ng ito. Lumipas ang ilang linggo na puno ng pekeng paghahanda at matatamis na kasinungalingan. Sa wakas, dumating ang araw ng pag-uwi ni Silakbo. Nasa paliparan si Tala, kasama ang kanyang pamilya at ang pamilya ni Silakbo. Ang lahat ay may dalang mga banner at lobo. Siya ay nakasuot ng isang simpleng puting bestida.
Ang kanyang buhok ay nakalugay at sa kanyang labi ay isang ngiti na pinraktis niya ng paulit-ulit sa harap ng salamin. Isang nangiti ng isang mapagmahal na nobyang sabik na naghihintay. Nang sa wakas ay lumabas si Silakbo mula sa arrival gate, naghiyawan ang lahat. Ngunit ang mga mata nito ay iisang tao lang ang hinahanap. Nang magtama ang kanilang paningin, ngumiti si Silakbo, isang nangiting pagod ngunit puno ng ginhawa. Tila para sa kanya, si Tala ang kanyang pahinga, ang kanyang ligtas na kanlungan mula sa lahat ng gusot na kanyang pinasok. Tumakbo si Tala papalapit sa kanya at tumalon para sa isang mahigpit na yakap. Ikinubli niya ang kanyang mukha sa leeg nito, hindi para ipakita ang pananabik, kundi para itago ang lamig sa kanyang mga mata. "I missed you," bulong niya, sapat lang para marinig nito. "Mas na-miss kita, love," sagot ni Silakbo, hinigpitan ng yakap. Sobra. Nang bahagya siyang humiwalay, hinawakan niya ang pisngi nito at tinitigan siya sa mata. Sa likod ni Silakbo, nakita niya si Dalisay. Nakangiti, ngunit ang mga mata ay puno ng pagbabantay. Ngumiti si Tala nang mas matamis pa. Hinalikan niya si Silakbo sa mga labi. Isang halik na hindi nagtagal, ngunit sapat na para ipadama ang kanyang pagmamahal. Pagkatapos ay bumulong siya, isang bulong na puno ng pangako at panganib. "I missed you so much. May sorpresa ako para sa iyo mamaya." Ang sorpresa ay isang biglaang engagement party. Ito ang sinabi niya sa lahat. Isang selebrasyon para sa kanilang pag-iisang dibdib. "Anak, sigurado ka ba? Hindi ba masyadong biglaan? Baka pagod pa si Silakbo sa biyahe." Nag-aalalang tanong ng kanyang ina habang tinutulungan siyang mag-ayos ng mga dekorasyon sa kanilang bahay. Hinawakan ni Tala ang kamay ng kanyang ina. "Inay, okay lang po. Simple lang naman ito. At saka, matagal na po nating hindi nakasama ang pamilya nila. Ito na po ang tamang pagkakataon at may napili na po akong lugar." "Saan naman?" Ngumiti si Tala. "Sa La Serena Hotel, inay. Sa may fine dining restaurant nila." Nakita niya ang gulat at tuwa sa mukha ng kanyang ina. Ang La Serena Hotel ang pinakamagarang hotel sa kanilang probinsya. Ito ang lugar kung saan madalas sabihin ni Simongo ni Silakbo noong nanliligaw pa ito, "Diyan kita pakakasalan balang araw sa harap ng dagat." Napakagandang lugar niyon, anak. Siguradong matutuwa si Silakbo. "Sana nga po, Nay," sagot ni Tala. Habang sa isip niya, matutuwa siya. Bago siya masira. Bago sila umalis patungo sa hotel, nakita ni Tala sina Silakbo at Dalisay na nag-uusap sa may hardin. Hindi niya marinig ang kanilang pinag-uusapan, ngunit kitang-kita niya ang tensyon. Si Dalisay ay galit na nagkakamay, habang si Silakbo ay pilit siyang pinapakalma. Ang muka ay puno ng pagkabahala. Pinapanood niya sila mula sa bintana ng kanyang silid, na para bang nanonood ng isang pelikula kung saan alam na niya ang malagim na katapusan. Nakita niyang hinawakan ni Silakbo ang braso ni Dalisay. Umiling ito at mabilis na tumalikod papasok ng bahay. Naiwan si Dalisay na nanginginig sa galit. "Tapusin niyo na ang inyong huling pagtatalo," bulong ni Tala sa sarili. Dahil mamayang gabi, wala nang pagtatalunan pa. Pagdating sa La Serena, ang lahat ay perpekto. Ang restaurant ay may tanawin ng dagat na tinatamaan ng kulay kahel na sinag ng papalubog na araw. Ang mga pamilya ay masayang nagkukwentuhan. Si Silakbo, na nakaupo sa tabi niya, ay hawak ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa, tila hindi makapaniwala sa swerteng tinatamasa. Sa tapat nila, nakaupo si Dalisay, pilit na nakikipagtawanan, ngunit ang mga mata ay hindi maalis sa magkahawak nilang kamay. Nang maihain na ang pagkain at ang lahat ay nasa gitna ng kanilang masayang salo-salo, tumayo si Tala. Kinuha niya ang isang baso ng champagne at marahang tinapik ito gamit ang isang kutsara
para makuha ang atensyon ng lahat. Natahimik ang buong lamesa. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Ngumiti siya sa kanilang lahat. Isang ngingiti na puno ng pasasalamat at pagmamahal. Magandang gabi po sa inyong lahat. Panimula niya, ang boses ay kalmado at malinaw. Maraming salamat po sa pagpunta sa aming munting selebrasyon. Alam ko pong biglaan ito, pero gusto ko lang pong samantalahin ang pagkakataon na kumpleto tayong lahat. Tumingin siya kay Silakbo na nakatingala sa kanya na may paghanga sa mga mata. Love, salamat sa pag-uwi. Ang sorpresa na ito ay para talaga sa'yo. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang tingin sa buong lamesa at pinahinto ito kay Dalisay na biglang naging balisa sa kanyang upuan. Bago po ang lahat, pagpapatuloy ni Tala habang kinukuha ang isang maliit na remote control mula sa kanyang bulsa. May inihanda po akong isang maikling video presentation, isang munting regalo para sa aking pinakamamahal na mapapangasawa at sa aking nag-iisang kapatid. Pinindot niya ang isang button. Ang puting pader sa likuran ng restaurant ay biglang umilaw. Ang lahat ay napalingon, puno ng pananabik, naghihintay ng isang slideshow ng mga matatamis na alaala. Ngunit hindi iyon ang lumabas. Ascod! Ang unang lumitaw sa puting pader ay hindi isang litrato. Isa itong screenshot ng isang simpleng mensahe sa chat. Kamusta ka na, kuya? Sana okay ka lang dyan. Nagkaroon ng bahagyang pagtataka sa mga mukha ng mga bisita. Tumingin ang ina ni Tala sa kanya. Nakakunot ang noo na para bang nagtatanong kung ano ang ibig sabihin yon. Ngumiti lamang si Tala bilang sagot at muling ibinaling ang tingin sa pader. Pagkatapos, sunod-sunod na lumabas ang mga mensahe. Ang mga simpleng pangangamusta ay naging mas madalas, mas personal. Ang mga kuya ay naging ikaw. Ang mga salamat ay naging mga miss na kita. Ang katahimikan sa lamesa ay nagsimulang maging mabigat. Ang masayang kwentuhan ay namatay, napalitan ng isang nakabibinging pananahimik. Pagkatapos ng mga mensahe, lumabas ang unang litrato. Ang selfie ni Dalisay na ipinadala nito kay Silakbo. Ang litratong may halo ng pangaakit at pagkukunwaring inosente. Narinig ni Tala ang biglaang paghinga ng kanyang ina. Tumingin siya sa gilid ng kanyang mata at nakita ang ina ni Silakbo na napatakip sa kanyang bibig. Ang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang tingin. Ang slideshow ay nagpatuloy. Bawat larawan ay mas matalim, mas masakit kaysa sa nauna. Ang litrato ni Dalisay na suot ang t-shirt ni Tala. Ang litrato ng kamay nito na may hawak na kape. At sa background ay ang pamilyar na kumot mula sa kabina ni Silakbo na ipinakita nito sa isang video call noon. Ang hangin sa loob ng restaurant ay naging siksik at mahirap hingahin. Wala nang gumagalaw. Wala nang nagsasalita. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng projector at ang unti-unting pagbigat ng paghinga ng lahat. Tumingin si Tala kay Silakbo. Ang kulay sa mukha nito ay unti-unting nawala, napalitan ng isang maputlang kulay abo. Ang mga mata nito ay nakapako sa screen, pagkatapos ay lumilipat sa kanya. Isang desperadong, tahimik na pakiusap na itigil na ang lahat. Ngunit ang mga mata ni Tala ay malamig na parang yelo. Wala itong nakitang awa. Pagkatapos ay tumingin siya kay Dalisay. Ang kanyang kapatid ay nakayuko. Ang buhok ay tumatakip sa kanyang mukha. Ang mga balikat nito ay nanginginig. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa kahihiyan. Ang kanyang pinakatatagong lihim ay isinisiwalat ngayon sa harap ng mga taong pinakamahalaga sa kanilang buhay. Ang kanyang ama, na kilala sa pagiging istrikto, ay nakatitig dito na may ekspresyon ng matinding galit at pagkadismaya. Ang huling bahagi ng presentasyon ang pinakamatindi. Isang split screen. Sa kaliwa, isang screenshot ng mensahe ni Silakbo. Para kay Tala, "Good night, love. Ikaw lang ang pangarap ko."
Mahal na mahal kita. Petsa, August 14. Oras, 9:15 p.m. Sa kanan, isang screenshot ng mensahe ni Silakbo para kay Dalisay na nakuha ni Tala mula sa telepono nito. Hindi ako makatulog. Ikaw kasi ang nasa isip ko. Sana ikaw na lang ang kayakap ko ngayon. Petsa, August 14. Oras, 11:30 p.m. Isang koleksyon ng mga ganitong mensahe ang ipinakita. Ang bawat isa ay isang patunay ng dobleng karang pag-ibig ng isang walang awang panloloko. Nang matapos ang video, ang screen ay naging itim. Ang katahimikan na sumunod ay mas masakit pa kaysa sa ingay. Ito ay isang katahimikan na puno ng mga basag na puso, ng nawasak na tiwala, ng isang pamilyang sinira mula sa loob. Sa gitna ng katahimikang yon, ang boses ni Tala ay muling umalingaw-ngaw, kalmado, ngunit may bigat na kayang bumasag ng salamin. Ang engagement party na ito, sabi niya, ang kanyang tingin ay diretso kina Silakbo at Dalisay, ay ang regalo ko sa inyong dalawa. Huminga siya ng malalim at sa huling pagkakataon, nagsalita. Tapos na ang palabas. Dahan-dahan, tiningnan niya ang kanyang kaliwang kamay. Ang singsing na may maliit na bato, ang simbolo ng isang pekeng pangako, ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng restaurant. Hinubad niya ito. Hindi ito marahas. Ito ay isang kilos na puno ng sadya. At pagtatapos, lumakad siya patungo sa kinauupuan ni Silakbo. Hindi siya tiningnan nito sa mata. Nakayukulang ito, isang duwag na nawalan ng lahat. Binitiwan niya ang singsing. Ang maliit na tunog ng pagtama nito sa makintab na sahig ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Kasing lakas ng isang putok ng baril. Pagkatapos, tumalikod si Tala. Nagsimula siyang maglakad palayo. Ang bawat hakbang ay papalayo. Sa mga guho ng kanyang nakaraan, hindi siya lumingon. Sa kanyang likuran, nagsimula ang kaguluhan. Narinig niya ang unang hikbi ng kanyang ina. Narinig niya ang galit na sigaw ng kanyang ama. Narinig niya ang pag-atungal ni Dalisay. At sa ilalim ng lahat ng iyon, narinig niya ang isang kahabag-habag na bulong. Tala! Ang boses ni Silakbo. Ngunit hindi siya huminto. Nagpatuloy siya sa paglakad, palabas ng restaurant, palabas ng hotel, papalayo sa kanilang lahat. At sa buong panahong iyon, wala ni isang luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Ang paglabas ni Tala sa La Serena Hotel ay parang pag-ahon mula sa ilalim ng dagat. Sa loob ng restaurant, ang hangin ay siksik at puno ng tensyon. Sa labas, ang hangin ng gabi mula sa dagat ay malamig at malinis. Ngunit hindi nito kayang pawiin ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi siya umuwi. Alam niyang sa bahay, naghihintay ang isa pang entablado ng drama. Mga tanong, mga luha, mga panunumbat. Hindi pa niya kaya. Mayroon siyang isang maliit na bag na inihanda niya ilang araw na ang nakalipas, nakatago sa locker ng isang kaibigan na nagtatrabaho malapit sa hotel. Iyon lang ang dala niya. Isang bag na naglalaman ng ilang pirasong damit, ang kanyang diploma, at ang kaunting ipon na naitabi niya. Dumiretso siya sa terminal ng bus, bumili ng tiket para sa unang biyaheng pa Maynila, at umupo sa isang sulok, naghihintay. Walang nakakakilala sa kanya dito. Isa lamang siyang anino sa gitna ng maraming anino na naglalakbay sa dilim. Nang sa wakas, ay umandar na ang bus. Dahan-dahan itong gumapang palabas ng kanilang probinsya. Pinanood ni Tala ang mga pamilyar na tanawin na unti-unting nalulusaw sa kadiliman. Ang plaza, ang simbahan, ang tulay, kung saan sila madalas mamasyal ni Silakbo. Bawat lugar ay isang alaala. Bawat alaala ay isang sugat. At doon, sa kaligtasan ng kadiliman ng bus, sa piling ng mga estranghero na walang pakialam, ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang gumuho. Ang tapang na ipinakita niya kanina, ang lamig sa kanyang mga mata,
Ang kalkuladong plano. Lahat ng yon ay naglaho. Ang natira ay ang dalisay na sakit. Ang unang luha ay pumatak, mainit at mapait. Sinundan pa ito ng isa at isa pa, hanggang sa ang kanyang paningin ay naging malabo. Isinandal niya ang kanyang noo sa malamig na bintana ng bus at hinayaan ang sariling umiyak. Hindi ito isang maingay na pag-iyak. Ito ay isang tahimik na pagtangis, isang pag-iyak na walang tunog, kung saan ang buong katawan niya ay nanginginig sa bawat hikbi. Ang dam ng galit na nagpalakas sa kanya sa loob ng maraming linggo ay bumigay na, at ang rumaragasang tubig ng pighati ay tinatangay siya. Iniyakan niya ang pag-ibig na nawala, ang tiwalang winasak, ang kapatid na nang agaw, at higit sa lahat, iniyakan niya ang sarili. Ang babaeng minsan ay nangarap ng isang simpleng buhay na hindi na kailanman maibabalik pa. Ang Maynila ay isang halimaw, magulo, maingay, at walang pakialam. Para kay talang sanay sa tahimik na buhay sa Baryo Amihan, ang lungsod ay isang bangungot. Nakahanap siya ng isang maliit na kwarto sa isang boarding house sa Sampaloc. Ang amoy nito ay pinaghalong alikabok at lumang kahoy. Ang tanging bintana ay nakaharap sa isang pader na ladrilyo. Sa gabi, ang ingay ng mga sasakyan at ang sigawan sa kalsada ang kanyang nagiging oyayi. Dito, ang kanyang kalungkutan ay may kasamang matinding pangungulila. Sinimulan niyang maghanap ng trabaho. Bawat araw, suot ang kanyang pinakamatinong damit. Nilalakad niya ang nagbabagang mga kalsada ng Maynila. Dala-dala ang isang folder na puno ng kanyang resume. Ngunit ang kanyang degree sa psychology ay tila walang silbi sa harap ng tanong na, "May experience ka ba?" "Wala po kaming bakante ngayon. Tatawagan ka na lang namin. Kailangan namin ng may hindi bababa sa 2 taong karanasan." Ang bawat pagtanggi ay isa na namang sampal sa kanyang pagkatao. Ang kaunting pera niya ay unti-unti nang nauubos. May mga araw na isang beses na lang siyang kumakain. Ang babaeng minsang reyna sa kanyang sariling party ay ngayon pulubi sa isang malupit na syudad. Isang hapon, pagkatapos ng isa na namang bigong interview, naglalakad si Tala pauwi nang biglang bumuhos ang isang malakas na ulan. Wala siyang payong. Sa loob ng ilang segundo, basang-basa na siya. Tumakbo siya at sumilong sa maliit na silungan ng isang gusali. Doon, habang nanginginig sa ginawa't gutom, napaupo siya sa sahig, niyakap ang kanyang mga tuhod, at natalo. Wala na. Suko na siya. Ngunit habang nakayuko siya, may isang bagay na pumukaw sa kanyang atensyon. Isang mainit na ilaw na nagmumula sa kabilang kalsada. Sa gitna ng kulay abong paligid, may isang maliit na coffee shop na ang pangalan ay nakasulat sa isang kahoy na karatula. Kapihan Hiraya. Hiraya. Isang salitang Tagalog para sa bunga ng pag-asa at pangarap. Tila isang biro ng tadhana. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tumayo siya at tumawid sa kalsada. Binuksan niya ang pinto at ang tunog ng isang maliit na kampana ay sumalubong sa kanya. Sa loob, ang amoy ng bagong timplang kape at kanela ay yumakap sa kanya. Mainit, tahimik at payapa. Isang matandang babae na nasa likod ng counter ang ngumiti sa kanya. "Ineng, pasok ka. Huwag kang magpaulan dyan." Sa hindi maipaliwanag na dahilan, sa harap ng kabaitan ng estrangherang ito, muling namuo ang luha sa mga mata ni Tala. Pasensya na po," sabi niya. Nanginginig ang boses. "Naghahanap po sana ako ng trabaho. Kahit ano po. Tagahugas, tagalinis, kahit ano po tatanggapin ko." Tinitigan siya ng matanda. Ang mga mata nito ay puno ng pag-unawa, na para bang nakikita nito ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Ngumiti ito. "Marunong ka bang gumawa ng kape?" Umiling si Tala. "Kung ganoon," sabi ng matanda, "bukas,
Tuturuan kita. Gabi na. Malapit nang magsara ang kapihan Hiraya. Pinupunasan ni Tala ang mga mesa. Ang puso ay may bahagyang gaan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, biglang bumukas ang pinto at pumasok ang tunog ng kampana. Isang lalaki ang pumasok, pinapagpag ang kanyang basang payong. Hindi ito gwapo sa paraang nakakasilaw, hindi tulad ni Silakbo. Ang kanyang muka ay kalmado, ang kanyang mga galaw ay tiyak ngunit hindi nagmamadali. Umupo siya sa isang mesa sa sulok, ang paboritong pwesto ng mga taong gustong mapag-isa. Lumapit si Tala. "Good evening, sir. Ano po ang sa inyo?" Tumingin ito sa kanya at sa isang saglit naramdaman ni Tala ang isang kakaibang kapayapaan sa mga mata nito. Ngumiti ito ng bahagya. "Isang tasang kapeng itim lang, miss." Siya na ang huling customer. Ang kapihan Hiraya ay naging santuwaryo ni Tala. Sa loob ng halos 2 buwan, ang kanyang mundo ay umikot na lamang sa pagitan ng kanyang maliit na inuupahang silid at sa amoy ng kape ng coffee shop. Ang bawat araw ay may parehong ritmo. Gumising, magtrabaho, umuwi, matulog. Ang paulit-ulit na gawain ay naging kanyang paraan para hindi mag-isip, para takasan ang mga alaala na naghihintay sa kanya sa katahimikan. Natutunan na niya ang lahat mula kay Aling Nena, ang may-ari ng kapihan, mula sa tamang paggiling ng butil ng kape hanggang sa pagguhit ng isang dahon sa ibabaw ng latte. Sa bawat tasang kanyang tinitimpla, may isang bahagi ng kanyang sarili na unti-unting nabubuo muli. At sa ritmong yon ng kanyang bagong buhay, may isang bagay na naging permanente. Ang lalaki sa sulok. Araw-araw, sa pagitan ng alas 5 at alas 6 ng hapon, darating ito. Laging mag-isa, laging sa parehong mesa, at laging may parehong order. "Isang tasang kapeng itim, miss." Hindi niya alam ang pangalan nito. Hindi rin siya nagtatanong. Para sa kanya, isa lamang itong parte ng muebles ng kapihan. Isang pamilyar na anino na nagbibigay ng kakaibang pakiramdam ng katatagan sa kanyang magulong mundo. Hindi ito nagsasalita ng marami at iyon ay nagustuhan niya. Sanay na siya sa mga salitang walang laman. Mas pinipili niya ang tahimik na presensya. POV Payapa. Natuklasan ni Payapa Paz Serrano ang kapihan Hiraya nang hindi sinasadya. Papauwi mula sa kanyang bagong trabaho bilang isang logistics officer, bigla siyang inabutan ng ulan. Ang kapihan ang naging pinakamalapit niyang silungan. At mula noon, naging bahagi na ito ng kanyang pang-araw-araw na ruta. Hindi dahil sa kape. Masarap ang kape, oo. Ngunit ang totoong dahilan kung bakit siya bumabalik ay ang babaeng nagtitimpla nito. Hindi niya alam ang pangalan nito. Ang alam lang niya ay may lungkot sa mga mata nito. Isang lungkot na pilit tinatago sa likod ng mga formal na ngiti at mabilis na pagkilos. Nakikita niya ito sa paraan ng pagyuko nito habang nagpupunas ng mesa na para bang ayaw nitong makita ng mundo. Nakikita niya ito sa mga sandaling nakatingin ito sa malayo. Ang isip ay nasa ibang lugar. Sa isang lugar na tila masakit balikan. May kung anong koneksyon siyang nararamdaman sa kalungkutan na yon. Hindi awa, kundi pag-unawa. Dahil alam niya ang pakiramdam ng pagiging mag-isa sa gitna ng malawak na karagatan. Ngunit ang sa kanya ay literal na dagat. Ang sa babaeng ito, tila dagat ng pighati. Isang hapon, habang iniaabot nito ang kanyang kape, nagpasya siyang basagin ang kanilang karaniwang katahimikan. POV Tala. "Salamat," sabi ng lalaki habang inilalapag niya ang tasa sa kanyang mesa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito agad bumalik sa pagbabasa ng libro. Tumingin ito sa kanya. "Pasensya na sa tanong, pero araw-araw kitang nakikita dito. Hindi ko pa alam ang pangalan mo." Natigilan si Tala. Walang customer na nagtanong ng kanyang pangalan dati. Isa lamang siyang parte ng serbisyo. "Tita La po," sagot niya.
bahagyang nauutal. Ang pagbigkas sa sarili niyang pangalan ay parang pag-amin sa isang pagkataong matagal na niyang itinatago. Ngumiti ang lalaki, isang totoong nangiti na umabot sa mga mata nito. Tala, ang ganda, ako naman si payapa, pero pas na lang. Tumango lang siya. Para maiba ang usapan, itinuro niya ang tasa nito. Ako naman po ang may tanong, bakit po laging itim na kape? Walang asukal, walang gatas. Sumamandal si Paz sa kanyang upuan, tila nagustuhan ang kanyang tanong. Mas simple kasi. Walang halo, walang pampatamis. Kung ano yung lasa niya, yun na yun. Diretso. Totoo. Ang mga salitang diretso at totoo ay tumama kay Tala. Napatingin siya dito at sa unang pagkakataon, tinitigan niya ito ng maigi. Hindi ito nagsasalita para magpa-impress. Nagsasabi lang ito ng kung ano ang nasa isip niya. Isang linggo pagkatapos niyon, muling bumuhos ang malakas na ulan. Eksaktong tulad ng araw na una siyang napadpad sa hiraya. Oras na para magsara. Habang isinasabit niya ang closed sign sa pinto, nakaramdam siya ng kaba. Paano siya uuwi? Kinabukasan, maaga siyang pumasok para maglinis. Pagdating niya sa pinto ng kapihan, may nakita siyang isang itim na payong, nakasandal sa gilid. May maliit na piraso ng papel na nakadikit dito, ingat sa pag-uwi. Pas, hinawakan ni Tala ang payong. Isang simpleng bagay, isang simpleng kabaitan mula sa isang taong halos hindi niya kilala. Ngunit sa puso niyang matagal nang nanlalamig, ang kilos na yon ay parang isang maliit na sinag ng araw. Nang dumating si Paz ng hapong iyon, sinalubong siya ni Tala. Salamat sa payong, sabi niya. Isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang labi sa unang pagkakataon. Wala yon, sagot ni Paz. Naisip ko lang, mahirap maglakad sa ulan. Nagkaroon ng komportableng katahimikan. Naglakas loob si Talang magtanong. Taga rito ka lang ba sa Maynila? Umiling si Paz. Hindi. Taga-probinsya rin ako. Napadpad lang dito para sa trabaho. Dati kasi palipat-lipat ako. Dati akong seaman. Sa pagkarinig ng salitang yon, seaman, biglang nanigas si Tala. Ang hawak niyang basahan ay humigpit. Ang imahe ni Silakbo, ang amoy ng dagat sa pantalan, ang sakit, lahat ay bumalik sa isang iglap. Automatikong nagtayo ng pader ang kanyang puso. Lahat sila ay pare-pareho. Ngunit nagpatuloy si Paz sa pagsasalita. Hindi namamalayan ang epekto ng kanyang salita. Kay Tala. Pero pinili kong manatili sa lupa, sabi nito. Ang tingin ay nasa malayo. Narealize ko, walang saysay ang paglalakbay kung wala ka namang pamilyang uuwian. Mas mahalaga ang mga taong naghihintay sa'yo kaysa sa kahit anong lugar na mararating mo. Natigilan si Tala. Ang mga salitang iyon ang kabaligtaran ng lahat ng nangyari sa kanya. Tumingin siyang muli kay Paz at sa pagkakataong ito, hindi na isang seaman ang nakita niya, kundi isang lalaking naiiba. Isang lalaking pumilili ng pananatili kaysa sa pag-alis. Nang gabing iyon, habang naghahanda ng umalis si Paz, huminto ito sa may pinto. Humarap ito sa kanya, may bahid ng pag-aalinlangan sa mukha. Tala, panimula nito. Kung okay lang sa'yo, sabay sana tayong maglakad pagkatapos ng trabaho mo bukas. Kahit hanggang sasakayan lang. Ang puso ni Tala ay biglang kumabog ng mabilis. Ang unang reaksyon niya ay takot. Ang boses sa kanyang isipan ay sumisigaw, "Huwag! Masasaktan ka lang ulit." Ngunit nang tiningnan niya ang mga mata ni Paz, mga matang payapa, matiyaga, at walang hinihiling, may isa pang boses na nagsalita. Isang boses na mas mahina, ngunit mas matapang. Iba siya. Huminga siya ng malalim. Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, pinili niya ang pag-asa kaysa sa takot. Sige,
Sagot niya. At sa ilalim ng mainit na ilaw ng kapihan hiraya, isang maliit na kaba na halos nakalimutan na niya. Isang kaba na hindi dala ng sakit, kundi ng pananabik, ang muling dumaloy sa kanyang mga ugat. Ang kanilang unang sabay na paglalakad ay maikli lamang at puno ng komportableng katahimikan. Ngunit sa mga sumunod na araw, ang maikling paglalakad hanggang sa sakayan ay unti-unting humaba. Minsan, may madadaanan silang nagtitinda ng fishball at sila'y hihinto. Minsan, uupo sila sa isang bangko sa maliit na plaza para lang panoorin ang mga batang naglalaro. Walang pilitan, walang anumang inaasahan. Ang lahat ay dumadaloy ng natural na para bang matagal na silang magkakilala. Kay Silakbo, ang bawat sandali ay kailangang maging isang malaking kaganap. Mga sorpresa, mga harana, mga engrandeng pangako. Ang pag-ibig niya ay isang bagyo, nakakakilig ngunit nakakapagod din. Kay Payapa, ang pag-ibig ay parang paglubog ng araw sa Baryo Amihan. Tahimik, dahan-dahan, at nagbibigay ng kapayapaan sa puso. Isang Sabado, pagkatapos ng trabaho, iminungkahi ni Payapa na mamasyal sila. Hindi sa isang magarang restaurant o sa isang sinehan. Gusto mo bang maglakad-lakad sa Luneta? Tanong nito. Ang boses ay may bahid ng hiya. Para lang makalanghap ng ibang hangin. Sa unang pagkakataon, hindi takot ang naramdaman ni Tala, kundi pananabik. Pumayag siya. Ang paglalakad nila sa parke ay simple lang. Bumili sila ng maruming sorbetes, umupo sa damuhan, at pinanood ang mga pamilyang nagpapalipad ng saranggola. Nagkwentuhan sila tungkol sa mga simpleng bagay, ang paborito nilang pagkain noong bata pa sila, ang mga nakakatawang karanasan sa eskwela, ang mga pangarap na tila simple ngunit puno ng kahulugan. Alam mo, pangarap ko lang magkaroon ng sarili kong hardware store balang araw. Pag-amin ni Payapa habang nakatingin sa malayo. Gusto ko yung nagbebenta ako ng mga pako at martilyo, mga bagay na ginagamit para may mabuo. Isang bahay, isang upuan, isang tahanan. Napangiti si Tala. Akala ko lahat ng seamen, pangarap libutin ang buong mundo. Ngumiti pabalik si Payapa. Nalibot ko na at nalaman ko na ang pinakamagandang lugar sa mundo ay yung lugar kung saan ka masaya at payapa. Hindi kailangang maging malayo. Ikaw, Tala, tanong nito. Ibinaling ang tingin sa kanya. Ano naman ang pangarap mo? Natigilan si Tala. Ang dati niyang pangarap, isang matagumpay na karera, isang perpektong pamilya kasama si Silakbo, ay nadurog na. Ngunit sa paglipas ng panahon sa Hiraya, isang bagong pangarap ang nabuo. Gusto kong gamitin ang pinag-aralan ko. Mahina niyang sagot. Gusto kong maging isang psychologist na tumutulong sa mga taong nasaktan, mga taong pinagtaksilan at hindi alam kung paano magsisimula ulit. Dahil alam ko ang pakiramdam. Ang mga salita ay kusa na lamang lumabas sa kanyang bibig. At sa pagsabi niya niyon, naramdaman niya ang pagbigat ng kanyang dibdib. Ang sakit na pilit niyang ibinabaon ay muling umakyat sa kanyang lalamunan. Napayuko siya, itinatago ang namumuong luha sa kanyang mga mata. Hindi nagsalita si Payapa. Naramdaman na lamang ni Tala ang marahan nitong pag-abot sa kanyang kamay. Hindi ito mahigpit. Isa lamang itong marahang pagdantay, isang presensyang nagsasabing, nandito ako. Hindi mo kailangang ikwento kung hindi ka pa handa. Mahinang sabi ni Payapa. Ang boses ay puno ng respeto. Ngunit ang kabaitan nito, ang pag-unawa nito, ang siyang tuluyang bumasag sa natitirang pader sa kanyang puso. Umiling siya. Hindi, okay lang. Hindi ko sasabihin lahat, pero nasaktan ako. Pinagtaksilan ako ng mga taong pinakamahalaga at pinagkakatiwalaan ko sa buong buhay ko. At dahil doon,
Kinailangan kong iwan ang lahat. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Agad niya itong pinunasan. Nahihiya sa kanyang kahinaan. Pasensya na. Hindi siya binitawan ni Payapa. Sa halip, mas hinigpitan nito ang hawak sa kanyang kamay. Tumingin si Tala dito at nakita niya sa mga mata nito ang isang bagay na hindi pa niya nakikita dati. Hindi awa, kundi isang malalim na sinseridad. Huwag kang humingi ng pasensya dahil nasasaktan ka, sabi nito. Ang boses ay matatag at puno ng katiyakan. Ang sugat, kailangang bigyan ng panahon para humilom. Tinitigan niya ito sa mata at pagkatapos ay sinabi nito ang mga salitang babago sa lahat. Hindi lahat ng tao ay aalis, Tala. Nandito lang ako. Ang mga salitang iyon ay hindi isang engranding pangako. Hindi ito isang matamis na kasinungalingan. Ito ay isang simpleng pahayag ng katotohanan. Nandito lang ako. At para kay Tala, iyon na ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo. Sa sandaling iyon, sa gitna ng luneta, habang hawak ang kamay ng isang lalaking unti-unti niyang pinagkakatiwalaan, naramdaman niyang nagsisimula na siyang gumaling. Papauwi na sila, naglalakad sa ilalim ng mga ilaw ng kalsada. Ang pakiramdam ay magaan. May pag-asa, may simula ng kaligayahan. Biglang nag-ring ang telepono ni Tala. Kinuha niya ito mula sa kanyang bag at nakita ang pangalan sa screen. Inay. Biglang bumalik ang kaba sa kanyang dibdib. 6 na buwan na silang hindi nag-uusap. 6 na buwan ng sinadyang katahimikan. Huminto siya sa paglakad. Tumingin si Payapa sa kanya. Nag-aalala. Sagutin mo, sabi nito. Nanginginig niyang sinagot ang tawag. Hello, Nay? Tala. Anak, salamat sa Diyos at sinagot mo. Ang boses ng kanyang ina ay basag at puno ng pag-aalala. Rinig niya ang mga hikbi sa kabilang linya. Inay, bakit po? Anong nangyari? Ang kapatid mo, anak. Si Dalisay. Humagulgol ang kanyang ina. Ilang linggo na siyang nagkukulong sa kwarto, hindi kumakain. Kanina, isinugod namin siya sa ospital. Bumagsak ang katawan niya. Anak, wala siyang ibang binabanggit. Pangalan mo lang ang laging tinatawag niya. Natigilan si Tala. Ang puso niya ay parang pinipiga. Anak, parang awa mo na. Pagmamakaawa ng kanyang ina, ang bawat salita ay isang patak ng lason sa kapayapaan na kanina lang ay nararamdaman niya. Umuwi ka na, Tala. Kailangan ka ng kapatid mo. Ang biyahe pabalik sa Baryo Amihan ay kabaligtaran ng kanyang pag-alis. Noong umalis siya, ang bus ay kanyang naging taguan. Isang madilim na ataol na naglalaman ng kanyang basag na puso. Ngayon, sa pagbabalik niya, ang bawat kilometrong tinatakbo ng bus ay parang isang paghatak pabalik sa isang bangungot na akala niya ay nagising na siya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Katabi niya si Payapa. Walang masyadong salitaan sa pagitan nila. Hindi kailangan. Sapat na ang presensya nito sa kanyang tabi. Sapat na ang marahang pagpisil nito sa kanyang kamay sa tuwing nakikita nitong napapatitig siya sa malaw. Sapat na ang pagiging isang tahimik na angkor sa gitna ng nagbabadyang unos sa kanyang kalooban. Siya ang nagbigay sa kanya ng lakas para harapin ang digmaang ito. Nang sa wakas ay huminto ang bus sa terminal ng kanilang probinsya, ang pamilyar na amoy ng alat ng dagat at ng lupa ay sumalubong kay Tala. Amoy ng tahanan. Ngunit sa halip na ginhawa, isang matinding kaba ang kanyang naramdaman. Naghihintay sa kanila ang kanyang ama. Ang dating matikas na tindig nito ay tila nabawasan. Mas dumami ang puting buhok nito at mas lumalim ang mga guhit sa kanyang mukha. Nang makita siya nito, isang halo ng tuwa, lungkot, at hiya ang gumuhit sa mukha nito. Anak! Iyon lang ang nasabi nito bago siya niyakap ng mahigpit. Salamat at umuwi ka.
Pagkatapos ay tumingin ito kay Payapa, isang tinging nagtatanong. Tay, si Payapa po, pakilala ni Tala. Kaibigan ko po. Iniabot ni Payapa ang kanyang kamay. Magandang araw po. Tinanggap ito ng kanyang ama at bahagyang tumango. Isang tahimik na pagkilala at pasasalamat. Ang pagpasok sa kanilang bahay ay mas mahirap pa. Ang bawat sulok ay may dalang alaala. Ang sofa, kung saan sila dating manonood ng TV ni Dalisay. Ang hapagkainan, kung saan sila sabay-sabay na kumakain. Ang larawan sa pader, isang masayang larawan nilang apat. Kuha noong bago ang lahat ng gulo. Tumingin sa kanya ang kanyang ina. Ang mga mata ay namumugto sa kaiiyak. Niyakap siya nito nang walang salita. Sa yakap na yon, naramdaman ni Tala ang lahat. Ang pangungulila, ang pagsisisi, ang bigat na pinasan ng kanyang mga magulang sa loob ng 6 na buwan. Nasa silid niya siya, bulong ng kanyang ina. Ayaw lumabas. Tumango si Tala. Tumingin siya kay Payapa. Hintayin mo ako dito, sabi niya. Ngumiti ito at marahang tumango. Isang tahimik na mensahe ng suporta. Huminga siya ng malalim at naglakad patungo sa pasilyo. Bawat hakbang ay parang may bigat na 1,000 libra. Huminto siya sa tapat ng pinto ng kwarto ni Dalisay. Ang kwartong katabi ng sa kanya. Ang kwartong naging saksi sa lahat ng kanilang mga tawanan at lihim noong bata pa sila. Kumatok siya. Walang sagot. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Hindi ito nakalak. Itinulak niya ang pinto. Ang kadiliman at amoy ng kalungkutan ang sumalubong sa kanya. Ang mga kurtina ay sarado. Ang mga damit ay nakakalat sa sahig. At sa gitna ng kama, nakahiga ang isang figura. Nakatalukbong ng kumot. Nakabaluktot na parang isang sanggol. Dalisay? Dahan-dahang gumalaw ang kumot. At nang sa wakas ay nakita niya ang mukha ng kanyang kapatid, hindi niya napigilan ang mapasinghap. Ang Dalisay na nakikita niya ngayon ay anino na lamang ng dati. Ang mga pisngi nito ay humpak. Ang balat ay maputla. Ang dating makikinang na mga mata ay walang buhay at lubog. Ang kanyang kapatid ay tila tinuyo ng sarili nitong kalungkutan. Nang makita siya nito, isang kislap ng hindi makapaniwalang tingin ang dumaan sa mga mata nito. Aate? Ang basag na tinig nito. Sinubukan nitong bumangon, ngunit tila wala itong lakas. Dahan-dahan, gumapang ito pababa ng kama. At sa sahig, sa harap niya, lumuhod ito. Isang kahabag-habag na imahe ng pagkasira. Ate, patawarin mo ako. Humagulgol ito. Ang muka ay nakasubsob sa sahig. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Nakatayo lang si Tala, hindi gumagalaw, na para bang isang estatwang bato. Ang galit na matagal niyang kinimkim ay nagsimulang matunaw, napalitan ng isang nakakalunod na awa at sakit. Hindi lang si Kuya Silakbo, ate. Pagpapatuloy nito sa pagitan ng mga hikbi. Lahat. Lahat ng sayo. Gusto kong makuha dahil pagod na akong maging anino mo lang. Pagod na akong laging pangalawa. Ikaw ang laging magaling, ang laging maganda. Ako wala. Kaya inagaw ko siya. Inagaw ko siya para maramdaman ko na kahit minsan lang. Ako naman ang pinili, pero mali ako. Ate, sobrang mali. Sinira ko ang lahat. Sinira kita. Patawarin mo ako. Ang bawat salita ay isang pag-amin sa isang kasalanang mas malalim pa sa simpleng pangaagaw. Ito ay isang kasalanang isinilang mula sa inggit. Isang cancer na matagal nang kumakain sa kaluluwa ng kanyang kapatid. Hindi alam ni Tala ang sasabihin. Paano mo patatawarin ang isang taong dumurog sa iyong pagkatao? Bago pa man siya makasagot, isang boses ang narinig nila mula sa pintuan. Tala, napalingon silang dalawa.
Nakatayo roon si Silakbo. Ang dating makisig at masayahing lalaki ay tila tumanda ng 10 taon. Payat ito, magulo ang buhok, at ang mga mata ay puno ng pagod at pagsisisi. "Narinig kong umuwi ka," sabi nito. Ang boses ay paos. Gusto ko lang, gusto ko lang sanang humingi ng tawad. Sa lahat. Alam kong huli na ang lahat pero, tala, patawad. Tinitigan siya ni Tala. Ngunit wala na siyang maramdamang galit. Wala na ring sakit. Ang tanging nararamdaman niya ay wala. Para siyang tumitingin sa isang estranghero, isang multo mula sa isang nakaraang buhay na wala ng kapangyarihan sa kanya. "Wala na tayong dapat pag-usapan pa," malamig niyang sagot. Ang boses ay walang emosyon. Natigilan si Silakbo sa kanyang sinabi. Tila iyon ang huling bagay na inaasahan niyang marinig. Tumango ito ng dahan-dahan, tumalikod at tahimik na umalis. Dala-dala ang bigat ng kanyang kasalanan. Muling ibinalik ni Tala ang kanyang tingin sa kapatid na nakaluhod pa rin sa sahig, umiiyak, naghihintay ng kanyang hatol. Ang galit ay wala na. Ngunit ang sugat ay naroon pa rin, sariwa at kumikirot. Hindi niya kayang magsinungaling at sabihing pinapatawad na niya ito. Hindi pa. Huminga siya ng malalim, pinipilit na hanapin ang tamang mga salita. "Tumayo ka." Utos niya, ang boses ay matatag, ngunit hindi malupit. "Mag-usap tayo bukas." Kinabukasan, maagang nagising si Tala. Ang sikat ng araw ay marahang dumadampi sa sahig ng kanyang silid, dala ang pangako ng isang bagong umaga. Paglabas niya, natagpuan niya si Dalisay na tahimik na nakaupo sa beranda, nakatingin sa malayo. Nakaligo na ito at maayos na ang pananamit. Ang itsura nito ay malayo pa rin sa dati, ngunit wala na ang bakas ng pagkasira na nakita niya kahapon. Kumuha si Tala ng 2 tasa ng kape mula sa kusina at lumabas para tabihan ito. Inabot niya ang 1 tasa kay Dalisay, na tinanggap naman nito nang may panginginig sa kamay. Sa loob ng ilang minuto, walang nagsalita. Ang tanging naririnig lamang ay ang huni ng mga ibon at ang malayong tunog ng mga alon mula sa dagat. Si Tala ang unang bumasag sa katahimikan. "Noong bata tayo," panimula niya. Ang boses ay kalmado at malumanay. "Naaalala mo ba noong nahulog ka sa puno ng bayabas at nagkasugat ka sa tuhod? Umiyak ka ng umiyak at sinabi ko sa iyo na ang tanging paraan para gumaling ang sugat ay hayaan itong mahanginan at huwag laging tinitingnan." Tumingin sa kanya si Dalisay. Ang mga mata ay puno ng pagtataka. Hindi alam kung saan patungo ang kanilang pag-uusap. Nagpatuloy si Tala. "Ang ginawa mo sa akin, Dalisay, ay isang malalim na sugat at sa loob ng 6 na buwan, pilit ko itong tinakpan. Puno ito ng galit, ng paghihiganti. Akala ko iyon ang paraan para gumaling, pero mali ako." Huminga siya ng malalim. Inihahanda ang sarili para sa mga salitang matagal na niyang kinimkim. Ang pagpapatawad. "Natutunan ko na hindi ito para sa taong nakasakit sa'yo," sabi ni Tala. Ang tingin ay diretso na ngayon sa mga mata ng kapatid. "Ang pagpapatawad ay para sa sarili mo. Ito ay ang pagpapasya na hindi mo nahahayaang ang sakit ng nakaraan ng kumontrol sa iyong kasalukuyan. Ito ay ang pagtanggal sa lason na nasa puso mo para makahinga ka ulit." Nakita niya ang pagpatak ng luha mula sa mga mata ni Dalisay, ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya ito pinunasan. "Pinapatawad kita, Dalisay," sabi ni Tala. "Pinapatawad kita, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Pinapatawad kita para palayain ang sarili ko sa bigat ng galit na daladala ko." Umiling si Dalisay. Ang mga luha ay patuloy sa pag-agos. "Pero ate, sinira ko tayo." "Oo," malungkot na pag-amin ni Tala. "Sinira mo ang tiwala ko.
At iyon ang isang bagay na hindi na natin maibabalik sa dati. Magkapatid pa rin tayo sa dugo, Dalisay. Pero ang Tala at Dalisay na sabay lumaki sa bahay na ito, wala na sila. Kailangan nating tanggapin yon. Ang mga salita ay masakit, ngunit totoo. At sa katotohanan iyon, mayroong kalinawan. Magpagaling ka, sabi ni Tala. Ang boses ay may bahid na ng pagtatapos. Hindi para sa akin o para kina inay at iti. Magpagaling ka para sa sarili mo. Hanapin mo kung sino ka nang hindi nakatingin sa akin. Hanapin mo ang sarili mong liwanag. Tumayo si Dalisay. Sa unang pagkakataon, tinitigan niya si Tala sa mata. Hindi na may inggit, kundi may isang malalim at masakit na pag-unawa. Naiintindihan ko, ate, bulong nito. Salamat at patawad. Tumango si Tala. Iyon na ang huli nilang pag-uusap tungkol sa nakaraan. Isang pinto ang naisara. Hapon na nang dumating si Payapa para sunduin siya. Nagpaalam si Tala sa kanyang mga magulang. Ang yakap nila ay mas magaan na ngayon, puno ng pag-asa. Bago sila umalis, huminto si Payapa at bumaling kay Tala. May gusto ka pa bang puntahan bago tayo bumalik sa Maynila? Ngumiti si Tala. Meron. Dinala niya si Payapa sa dalampasigan ng Baryo Amihan, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Doon, sa ilalim ng papalubog na araw na nagbibigay kulay kahel at lila sa kalangitan, magkahawak kamay silang tumayo sa harap ng dagat. Ang dating maingay na dagat sa kanyang isipan ay ngayon kalmado at payapa. Tumingin si Payapa sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagmamahal. Okay ka na ba? Tumingin si Tala sa malawak na karagatan. Sa walang hanggang abot tanaw, ang bituin ay nakahanap na ng kanyang payapang dagat. Ngumiti siya. Isang ngiti na totoo, malaya at buo. Payapa na ako. At dito nagtatapos ang kwento ni Tala at Payapa. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nais kong magpasalamat sa inyong lahat. Salamat sa inyong tapat na pagsama sa paglalakbay na ito, mula sa unang kabanata ng matamis na pag-iibigan hanggang sa mapait na pagtataksil at sa huling yugto ng paghilom at kapayapaan. Bawat sandaling inilaan ninyo upang pakinggan ang kwentong ito ay isang malaking karangalan para sa akin. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, kasabay ninyo, naramdaman ko ang sakit ni Tala, ang katahimikan ni Payapa, at ang bigat ng pagsisisi ni Dalisay. Ang kanilang kwento ay isang paalala sa atin na ang puso ng tao ay may kakayahang masaktan ng lubos, ngunit mayroon din itong walaang hanggang kakayahang maghilom at muling umibig. Sana, sa pamamagitan ng paglalakbay ni Tala, napulot natin ang isang mahalagang aral na ang tunay na pagpapatawad ay hindi paglimot sa sakit, kundi isang desisyon na palayain ang ating sarili mula sa pagkakagapos dito. At higit sa lahat, na laging may pag-asang naghihintay pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, isang pag-asang minsan ay dumarating hindi sa anyo ng isang bagyo, kundi sa katahimikan ng isang payapang dagat. Ang kwentong ito ay hindi lamang sa akin, kundi sa ating lahat. Kaya naman, inaanyayahan ko kayong ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section. Aling bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Anong aral ang inyong baon-baon mula rito? Ang inyong mga tinig at kwento ay mahalaga hanggang sa ating muling pagsasama sa susunod na paglalakbay ng puso.